Good morning everyone. Kamusta po kayo? I miss you all. Umaasa ako na malampasan ninyo ang mahirap na panahon na ito sa pamamagitan ng pananampalataya nang hindi nawawala ang lakas ng loob. Hindi natin maaaring sumamba sa Diyos ng sama-sama. Pero inaasahan kong tatanggap kayo ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pakikinig at pagsamba sa salita ng Diyos sa inyong lugar. Nais kong pagpapalain kayo ng Diyos sa oras na ito. Nagtanim ang Diyos ng isang puno ng ubas na tinawag na Jesus upang mamunga ng marami sa mundo. Ano ang prutas na ito? Mga ubas. Ang mga ubas ay bunga ng kapayapaan at kapahingahan sa Biblia. Kaya sinubukan ng Diyos na anihin ang mga bunga ng kapayapaan at magpahinga sa pamamagitan ni Jesus. Ang mundo ay walang kapayapaan at kapahingahan dahil sa kasalanan. Ang mundo ay palaging puno ng digmaan. Ang kasaysayan ng digmaan na pumapatay sa mga tao at pagnanakaw sa iba ay nagpapatuloy. Gayon din, dahil sa kanilang mga kasalanan, ang buhay ng mga tao ay palaging isang serye ng digmaan na hindi makatakas sa espiritual na kahirapan. Ang puso ng mga tao ay palaging nababahala at ang kanilang mga kaluluwa ay namatay dahil sa kanilang mga kasalanan. Upang maibalik ang espiritual na kamatayan ng mga taong ito sa espiritual na kapayapaan, nagtanim ang Diyos ng isang puno ng ubas na tinawag na Jesus. At sa pamamagitan nitong si Jesus, ang mga taong mamumunga ng kapayapaan at pamamahinga ay nakakapit sa mga sanga ni Jesus. Basahin natin verse 5. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagpupunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Amen. Si Jesus ang puno ng ubas at tayo ang mga sanga ng puno ng ubas. Kapag nakadikit tayo kay Jesus, kumawat tayo ng maraming ubas. Kung nakakabit tayo kay Jesus, ang ating buhay ay napupuno ng kapayapaan at kapahingahan. Ito ang lohika ng Biblia. Ngayon, nahihirapan tayo sa coronavirus na yon. Ngunit, ang ating buhay ay mapupuno ng kapayapaan kung nakakabit tayo kay Jesus. Amen? Basahin natin verse 2. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagpupunga at kanya namang pinuputulan. Ang nililinis ang bawat sangang nagpupunga upang magpunga pa ng lalong sagana. Amen. May mga taong hindi nagbabago sa kanilang buhay kahit na nakakapit sila kay Jesus. Ano ang ibig sabihin nito? Kahit na nakakabit tayo sa simbahan, kahit na dumalo tayo sa simbahan, ito ay nangangahulugan na kung ang iyong buhay ay hindi nagpunga ng pananampalataya, itatapon ni Jesus ang kayong tao.
Ito ay isang pinaka nakakatakot na salita. Di ba? Everyone, ngayon, kayo ay isang membro ng Hanamsi Church. Ngunit, kung hindi ka nagpunga ng bunga ng hinihiling ng Diyos sa iyo, sa simbang ito, mawawala mo ang pagkakakilanlan ng mga tao ng kaharian ng Diyos. Ito ay isang nakakatakot na salita. Kayo ba ang mga sanga na nakakabit sa puno ng ubas na tinatawag na Jesus? At kayo ba ang mga sanga ng punong kahoy na mamumunga? Hindi ba kayo mga taong walang bunga na tumatanggap lamang ng ibinigay ng simbahan at walang ginagawa? Bagaman kayo ay mga membro ng simbahan, mayroon ka bang bunga ng pagbasa ng Biblia? Habang nananatili sa bahay ng halos isang buwan dahil sa COVID-19, ano ang ginagawa ninyo? Nangmumuni-muni ka ba sa salita ng Diyos ng kahit isang beses sa isang linggo? Mangyaring humantong sa isang buhay ng pananampalataya na umaapaw ang kapayapaan ni Kristo sa iyong buhay upang magpunga. Ito ay hindi ang kapayapaan na ibinigay ng TV show katulad ng Itbulaga. Kunin ang bunga ng kapayapaan mula sa Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hindi din ang kapayapaan sa pamamagitan ng Facebook. May natandaan ba kayo sa teksto ng Biblia noong nakarang linggo? Sa tingin ko wala. Meron? Basahin natin verse 6. Ang hindi nananatili sa akin, kaya ng sanga ay itinatapon at natutuyo. Ang ganong mga sanga ay tinitipon, inihahagi sa apoy at nasusunog. Amen. Kung hindi ka naninirahan kay Jesus, kung hindi mo dinala ang kapayapaan ni Kristo sa iyong buhay, ang iyong kaluluwa ay itatapon sa apoy at magiging isang abo. Hindi ba ito nakakatakot para sa inyo? Kapag pinasa ito ng mga tao, ang iniisip lamang nila, ako ay isang sanga ni Jesus. Hindi. Don't think about that. Hindi mo inisip na hindi ako isang tao na hindi kailanman maaaring magpunga. Hindi mo inisip kung ano ang mangyayari kung hindi ako magpunga. Everyone, dapat nating tandaan na ako din ay maaaring maging isang sanga na hindi maaaring mamunga at ihahagi sa apoy. Kaya, sabi ng Hebreo chapter 3 verse 12, mga kapatid, ingatan ninyong huwag magkaroon ang sinuman sa inyo ng pusong masama at walang pananampalataya na siyang maglalayo sa inyo sa Diyos na buhay. 2 Pedro chapter 3 verse 17. Ngayong ito'y alam na ninyo, mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang sinusunod na batas. Sa gayon, hindi kayo matitinak sa inyong mabuting kalagayan. Amen.
Paano mo masasabi kung mayroon kang pananampalataya o wala? Paano mo malaman kung nakakabit ka kay Jesus o nakahiwalay? Depende sa kung mayroon man o may isang bunga ng pananampalataya sa iyong buhay, makikita mo kung mayroon ka o wala. Ang mga bunga ng panalangin, ang mga bunga ng pamumuhay alinsunod sa salita ng Diyos. Ang mga bunga ng pag-ebanghelismo, ang mga bunga ng paglilingkod at katapatan sa simbahan. Masasabi natin kung nakalakip ka kay Jesus o hindi. Kung walang mga ganitong bagay sa iyong buhay, kailangan mong seryosohin ito. Saan kayo nakatuon sa mahirap na sitwasyon na ito? Nakatuon ba kayo sa kawalan ng bigas sa inyong buhay? Nakatuon ba kayo sa paglaho ng coronavirus sa Pilipinas? Nakatuon ba kayo sa bigas at sa mga pangangailangan na ibinigay ng simbahan sa inyo? Ngayon, kapag ikaw ay nakahiwalay dahil sa coronavirus, ito ay isang magandang pagkakataon upang malalapit sa Diyos. Palagi matutulog ka lang ba sa bahay niyo? Huwag lamang matulog. Gumising at manalangin at punan ang iyong kaluluwa ng kapayapaan. Basahin natin verse 8. Napaparangalan ang aking ama kung kayo'y masaganang nagpupunga at sa gayon kayo'y magiging mga alagad ko. Amen. Everyone, sa pamamagitan ng iyong buhay, mamumunga kayo ng bunga ng kaligtasan ni Jesus, bunga ng panalangin, at bunga ng lahat ng debosyon para sa kaharian ng Diyos. At luwalhatian ang Diyos sa pamamagitan ng lahat ng iyong bunga. Ano ang iyong bunga? Meron ka ng bunga ng pananampalataya? Please, maging isang tunay na alagad ni Jesus. Maging isang tunay na alagad ni Jesus, hindi lamang Sunday Christian. Huwag mabuhay ng buhay ni Judas Iscariote na nakakanulo kay Jesus. Ang preaching noong nakarang linggo ay tungkol sa totoong hugis ng simbahan. Ang isang tunay na simbahan ay isang simbahan na nagpapahagi ng biyaya ng ebanghelyo sa mga kapitbahay nito. Sino ginawa ito? Kung tumanggap kayo ng biyaya ng ebanghelyo, dapat ipinabahagi niyo ito sa iba. Natatanggap natin ang lahat mula sa Diyos, tama? Natatanggap natin ang kalusugan, ang pamilya, ang simbahan natin, at ang iba't ibang mga biyaya na ibinigay ng simbahan. Everyone, nais ko kayong lahat na maging mga hinirang ng Diyos na ibinabahagi ang biyaya ng Diyos sa iba. Sa pamamagitan ng iyong buhay, inaasahan ko kayong lahat na maging mabubuting mananampalataya na nakahatid ng biyaya, pag-ibig at kaligtasan ng Diyos sa mga hindi naniniwala. Amen. Inaasahan ko kayong lahat na maging mapalad na tao dahil sa maging tunay na Kristiyano. Amen.